What's good, y'all? So right now, pupunta ako sa girlfriend ko sa Taytay. So, na-miss ko na kasi. And, siguro magstay ako dun lang for like a day or two. And nagdala din ako ng damit ko actually. So, yeah guys, another update na naman to. Isang updatean lang ulit. Kasi, yeah, medyo may ginawa ako. Actually, inayos ko yung motor ko kanina, yung pang race bike na motor. Inayos ko siya and inayos ko siya, nilinisan ko siya. Chinek ko yung ibang parts na kailangan ayusin. Actually, may damage pa siya since nung last na laro ko na race track ko. No, yung pakita ko na lang siguro dun ito nga pala yung channel ko. Ililink ko, lalagay ko dito yung channel ko kung gusto niya i-check. So, hindi siya channel actually, Facebook page siya. So, ilalagay ko doon para kung gusto niya tignan, di ba? Nagre-race track din kasi ako, nagkakarera rin ako. So, medyo I would say marunong lang. Di ako sobrang galing, like katulad ng ibang mga kaya ako makakarera na. I would say yun na lang ako, amateur racer, no? Di pa ako nakapag-podium kasi grabe yung lagi dito yung mga kalaban ang gagaling kasi. So, yeah, yun yung target ko next year, makapodium ako. Isa rin yun sa goals ko sa TSR, makapag-podium. For sure, gagawin ko yun. Like I said, kung sa tutusin, bago pa lang rin ako sa pagre-race track no? And nakakasabay na tayo dun sa mga tapihan na, yung mga bulbuli na kumbaga sa race track. Nakakasabay na naman tayo. So, yun, R15 yung motor ko. If you guys are curious, R15 yung motor ko, R15 V3. So, kinonvert ko na siya as a race bike talaga last year kasi yun nga, na-addict ako. Tinry ko ng isang beses, nagrent ako ng suit. And yeah, na-addict ako. Basically, yeah, na-addict ako mag-race track and yan, tuloy-tuloy na yun hanggang sobrang tagal ko matuto actually. Tagal ko matuto. Tagal ko nga bago mapasahid yung tuhod ko no. Pero yung napasahid ko, tuloy-tuloy na siya kasi nag-drill ako. Doon ako natuto sa drill talaga. Ang laking tulong ng drill. Yung mga tao na hindi nagsasabi na walang kwenta yung drill, mga boblocks yan no. Ayan, isi-share ko dito mamaya yan, lalagay ko na lang dito yung video or yung clip na drill na ginagawa ko. And yun, laking tulong sa akin. May mga tao kasi na against sa ganun drill. Ewan ko kung anong problema na sa ganun. Hindi ka matututo sa ganyan. Pero sa ganun drill kasi, mawawala yung lula mo. So, yun, ginagawa ko malulupit talaga yun, mga drills and shit. Lalo na yung mga talagang international na mga panlaban na doon. So yun, yun yung ginawa ko buong maghapon. Recap lang yung ko. Inis ko yung race bike ko. So iniisip ko nga kung papalitan ko yung sprocket nya 49. Actually siya 1450 siya ngayon. And gusto ko siyang palitan ng hindi, 1451 pala siya ngayon actually. Gusto ko siya palitan ng 49 or 50 yung likod, no? Kaya lang kasi yung tools na pangkadena, kaya hindi ko siya mapalitan. Kaya dadaling ko kay Boss Ian sa kakilala ko yung legendary na rin no?
And yeah, yo, what's up yo? So, ayan, minto lang ako saglit, chinat ko yung GF ko and nag-play lang ako ng sound trip, no? So yeah, nasa paliparan na tayo, approaching Salawag dito sa amin. So from here papunta doon sa girlfriend ko, if ganito takbuhan lang 50-60, mga mga 2 oras. Pero mamaya tatry ko bilisan, no? Para yun, para ano, medyo mabilis tayo makapunta. Tsaka bibilang ko rin kasi siya ng pagkain, mga Jollibee na lang or something. Hopefully may bukas pa na Jollibee. And tingin ko meron pa naman eh. So yeah, andito na tayo sa Lawag. Bubaka nga itong camera na to. Buksan ko lang siya. Sorry, naka-chewing gum na naman ako. Parang di ako antokin. Kaya usually, pansin nyo pagka sasalit na magmotor ako, tapos mahaba yung like long ride or shit like that, kailangan talaga mag chewing gum, parang di ako antokin. Although nagkape naman ako, pero siyempre, kailangan pala na-active yung alerto yung utak mo, no? Kasi pag lalo na ganito, malamig, sarap matulog, ano mo yun. So, kaya pag ang utak natin, mag-gain tayo ng konting speed. Labo kasi ng mata ko, kailangan ko na magpasalamin. Lalo na kung gra-ride para safe. Hirap eh. Ko alam kung anong bibiling ko sa girlfriend ko mamaya. Pero yun, mag-isip ako ng topic ngayon. Ano bang magandang pag-usapan natin? Siguro may mga audience na ako na like, pwede ako magpa-comment na anong gusto niyo topic yung pag-usapan natin. Siguro pag-usapan na lang natin yung tawag dito, yung manifestation and law of detachment, no? Ayan, umpisa natin sa ang law of attraction and law of detachment, nagko-complement yung dalawa na yun, ano? No? So basically, yung law of attraction, yun yung tipong iniisip mo siya, parang minamanifest mo siya na ang isang bagay na makuha mo, o ina-attract mo siya na makuha mo yung isang bagay. It's either bagay man yun, or pangyayari, or achievement, or event sa buhay mo na gusto mo mangyari sa'yo. Yun yung law of attraction, ina-attract mo siya. So gumagawa ka ng mga step para makuha mo yung bagay na yon, ma-attract mo siya, no? Na wino-work mo working your way out para ma-achieve mo yung isang bagay, especially if for example sa goals mo and shit like that. Wait lang, wipe ko lang tong aking helmet na malinis. And ang naman, law of detachment naman, ayun yung tipong hindi ka naghahangad agad ng result. Hindi, kumbaga, go with the flow ka lang dun sa work mo. Hindi ka agad nakahangad ng result. And hindi mo chine-chase yung pera. For example lang, goal mo is financial freedom. Hindi mo siya chine-chase lang, like iniisip mo araw-araw lang, kailangan ko ganito ganyan. Kailangan, for example, hindi ako nakapag-work ngayong araw na to ng yung gusto ko na dapat na 8 hours na work ko or grind ko.
ang ano ko lang 2 hours lang, no? Masyado mong iniisip yung mga ganong bagay. Dapat i-detach mo yung sarili mo sa result dun sa work na yon. Actually, ako pag hindi ko iniisip yung isang bagay, mas nagiging productive pa ako, no? Hindi ko siya ino-overcomplicated yung mga ganong grind or ganong work time. Minsan nag-work lang ako o nag-grind lang ako 3 hours a day or 5 hours maximum. Minsan naman 20 hours if may kailangan akong ano, tapusin or may ano yun, tunog na yun. That's weird. Ano yung tunog na yun? Wait lang. Wait, what the fuck? What is that sound? Dito siguro. Ah, sa hangin. Oh my god, akala ko sa motor ko. That's fucking weird, man. Na wala tuloy ako sa train of thoughts ko. So, yun. Basta natin hide yun. Ang lakas ng hangin. Yun nga. Saan ba tayo? Ayun, sa detachment na tayo. Ayun, i-detach mo yung sarili mo sa work na ginagawa mo. Huwag mo masyado isipin na hindi ako masyado nakapag-work today. What the fuck is this? Yo, those are fucking dogs, bro. That shit's fucking weird, man. Daming aso dito. Ayun, so detachment. Search nyo na lang sa Google or something kung ano yung detachment na yun. And then, what the fuck? Ang weird nung... Wait, ang weird nung ano ko. What the fuck? Sa helmet ko. Siya narinig ako. Sorry, parang may magkakamote dito ngayon, no? Yun, no? Mga racing. Tago sila sa pulis, eh. Less po kasi. Yari kayo dyan, mga boss. Wala ka ng tiyan, eh. Ayun. Yun, yung dalawang yun is nagko-compliment. Kasi pagka nagmamanifest ka, siyempre nag-work ka, and then dapat habang minu-work mo yung bagay na yun or yung goals na yun, huwag mo masyado i-overthink, huwag mo masyado habulin yung ano na yun, yung result na yun, or yung for example pera, no? Just work ka lang na mag-work kahit walang result ngayon. Kasi pag ginawa mo yung isang bagay na ang goal mo is mag-result agad, no? Or result na yung hinahabol mo instead of yung mismong work, mas yung lumalayo sa'yo, eh. Ano ba yun? If that makes sense. Napansin ko rin kasi yun. Dati kasi ganun na ganun ako. Pero yung nag-detach ako dun sa pag ganong klaseng pag-iisip, mas
ano ko eh, mas na-attract ko yung mga bagay na gusto ko. Alam mo yun, if that makes sense. Mas na-attract ko siya nung hindi ko chine-chase agad yung result, no? At hindi ko ino-overthink na, hala, kailangan mag-work ako ngayon. Hala, nag-miss ako ng ganito ngayong araw. No? Minsan kasi wala lang yan, mag-miss ka. Basta ano ka lang, slow but steady, alam mo yon. And alam mo naman na tama yung path mo. Nag-work ka. And nandun ka sa path na gusto mo. And tama yung ginagawa mo. Tapos wala kang inaapa ng ibang tao, ganun. Goods na yun, no? And yun lang naman yung dalawa na yun. Kaya nagko-compliment, tandaan niya lagi yun. Yung dalawang yun nagko-compliment. Hindi ko masyado ma-explain eh, no? Ang hirap kasi pag nagmo-motor, lalo na pag malalim yung ina-explain mo. Parang lutang. Ayaw mapag-focus sa daan. Ang hirap eh. Pero pag random shots lang, for example, ganyan-ganyan lang, may mga building dyan, may mga puno, may sasakyan. Basic. Pero pag malalim yung iniisip mo, yung thoughts mo, kumbaga parang basta malalim yung thoughts mo, mas mahirap makapokus eh. Parang naka-unfocus mo lang dyan lang sa harap mo. Hindi kaya ganun ka-aware. So mahirap din pala, no? Mahirap din yung ginagawa ng iba. Na gano'n yan, nagpo-focus, nagsasalita habang gumamotor. Especially pagka oh my god, may sauce yung sinasabi nila. Saucy. Oh my god, bro. Oh my god, please do not oh my god. May mga pulis. Oh my god, bro. That scared the fuck out of me, bro. Oh my god. Nakita nyo, tinitignan nila yung may camera ako. Ito kaya, may camera to ah. Lagi dyan may checkpoint eh. Dyan sa may ano na kasi ano na siya eh. Sanga na siya eh. Kumbaga yun na lang talaga yung dadaanan mo eh. Kailangan may checkpoint dyan. Ilang beses na rin, parang ilang beses na ba ako naparad niya? Parang 4 times or ganon na ata. Ang galing oh, naglagay na sila ng cone. Minsan kasi may nagbabanggaan dyan ha. Billiard City, that's crazy. Ang laki ng imagine niyo sa sobrang laki ng sobrang laki ng pagmamayari ng mga bilyar eh, no? Which is fucking crazy, man. Kung iisipin mo. Grabe. Sobrang yaman nila. Yun sana, no? Pero ako kasi hindi naman yun yung goal ko talaga na sobrang super duper ultra rich. Gusto ko lang yung mabuhay lang ako ng komportable, yung hindi ako nag-iisip ng pera ko. Hindi ko na iniisip yung kinabukasan na ano kakainin ko or magkano na lang ba yung pera ko, ganyan. Yun lang yung goal ko talaga. Kaya mabili ko yung mga luho ko. For example, luho ko in a good way hindi yung tipong pansusugal ko or bibili ko ng mga crazy shit, no? Hindi, yung mga magagamit ko lang for example sa racetrack yun. Parts, no? Kasi naghihilig ko na talaga ang pagre-racetrack eh. Ang sarap kasi sa feeling magmotor, men. No? Saka pagka mga karera kasi or alam nung tao na magaling, kumbaga may skill ka sa pagmumotor,
lalo na sa racetrack. Yung ibang rider sa'yo, may respeto, mataas yung respeto. Pansin ko yung ganun. So, no? Kaya yung ibang rider talaga na ang gagaling na, ang tataas ng respeto sa kanila. Kasi, mga veterano na talaga sila. Lalo na yung training sila, simula nung bata sila. Man, yun yung mga talagang ano, yung mga pinalalaban na international. Like for example sila Alfonsi. Which is crazy. Yung tipong mga iniisip ko pa lang dati nila sana makasama ko yung mga idol ko o yung mga napapanood ko lagi sa YouTube na nangangarera or sikat na sa yun nga sa pagmumotor sa racetrack. Man, ngayon nakakasama ko na sila, no, which is fucking crazy, no? Or yung kahit hindi ko nakasama or nakikita ko sila, nasen kami ng mga hilig. For example si Motodek, yan ilang beses ko na na-meet si Motodek. Sobrang bait na tao, sobrang humble yung Motodek. Isa sa pinaka idol ko. Masarap talaga magmotor ng gabi. Kung may pagdating ko doon, mag-work ako ng onte. And yeah, actually yun lang, mag-work ako pagdating ko doon. Pero bilang ko muna ng yun nga, pagkain ng girlfriend ko. O ano naman agaw lahat ng mga dinadaanan ko. Oh my god, sarap magmotor ng gabi. Kahit madaling araw, tapos uwi ka na pag mga bandang alas 8 or pag uminit na. Yan kasi yung peak peak ng pagmumotor, mga around pagka gusto mo yung chill lang, hindi ka mainitan. Yung mga peak ng pagmumotor na oras is 5 AM hanggang sumakit na sa balat yung init. Grabe, nagkakarero. Oh? Grabe. Ano mo yan? The fuck? Kakakarera yun, no? May mga pinatulan ako na ganyan sa Marilaki Sinibak ko Sila lumalabas na yung tuhod. Ako, naka-straight lang ako na ganitong upo ko lang. Relax lang. Puro counter-steer lang ako, lumili ko yung motor. Wala, hindi ko man na-upload yung yung tutorial ng counter-steer. Naka-upload ko na lang dito sa channel na to. Ito na yan. Ang pakasarap. Sarap. Sarado ka nga ito. Kasi ang ingay ng hangin. Sana hindi ganun kaingay, yung wind noise. Para masaya ang lahat. Pero okay lang. Kahit hindi ganun ka yeah. Ka-clear yung audio. Diba? At least ito yung pinaka-update ko ngayong araw. Actually hindi na ngayong araw, next day na to pero syempre ang lalagay ko dito date 23 yata. Nga pala, ang target ko lang 365 days so pag hindi ko naabot yun, I think lilipat na lang ako ulit sa ibang strategy, which is yung dati ko nang ginagawa. Target ko lang talaga ngayon is mabuild yung skill ko dito sa organic marketing, no? Yun lang talaga. Which is masaya ako kasi ang laki na ng improvement ko sa organic marketing. Like fucking nag 3x yung knowledge ko. So alam ko na magpa-viral.
ng video. No. Pagka gugustuhin ko sa personal na page ko or um yun sa mga brand, kaya ko rin. Uy, nakagana naman. Are you kidding me? Shit. Oh, tingin mo na. Maraming... There's a lot of fucking stupid ass dude. People who's driving... Oh, shit. Who's driving recklessly. So, kailangan natin mag careful. Ano? So, yeah. Na laptop si kuya eh. Hinuli ng SWAT kanina dun eh. Nag-beating the red light. Alam mo na nga may SWAT sa likod mo. Beating the red light ka. Nabol tuloy siya ng SWAT. Tapos nakita ko dun sa kanto. Nakatigil siya dun. Kinakausap ng mga SWAT. Gagi. Ang kulit kasi pasaway eh. Kamote eh. Beating the red light, si Raulo. Kala siguro hindi siya papansinin ng ng mga SWAT. Eh di ko gagawin. Takina kahit may police, di ko gagawin yun. Baka mamaya may tumawid na sasakyan dun eh. Tao eh. Madilim tas di mo makita. Tapos ka dun, tangina. Inside, pasok. Tapos alam mo, nakaka-racer eh, no? Whoop! Mahirap ng ganitong setup. Iyan ang motor mo, bossing. Naka-mount yung yung camera ko dito sa helmet ko. Ang gamit ko is yung strap. Hindi siya nakadikit kasi bumili ako ng dinidikit yung worth 3, basta hindi yung universal. Tain namin, tanggal agad yung kagabi. Binabad ko na nga ng isang araw mahigit eh. Tain na. Tanggal pa rin. Yung kinakabitang niya kasi na may mga umbok-umbok yung bandang baba. Sa may baba. Hindi siya flat. May mga umbok. So, hindi siya lumalapat. Parang imposible talaga ng dumidikit na ng mount na dinidikit lang. Parang imposible to. So, kailangan ko mahanap ng modular na helmet na smooth yung baba. Yung pwedeng kabitan. So, bibili na naman ako ng helmet na. Pang ilang helmet ko na to? Pang 5? Pero okay lang, para may helmet sa bahay pag gagamitin. Yeah! Woohoo! Sarap! Wow! Tapos yung sound trip ko pang lang, chill lang. Saan ka? Yo, what the fuck? Did I get a sale? Hindi. Oh shit, naambon. Oh shit, naambon.
Di tayo dyan. Uulan guys. May dala pa naman akong laptop and shit. Which is freaking annoying. Okay, let's fucking go, man. Bilisan na natin. Woohoo! Ang sarap talaga mag-rides ng gabi. Minsan nga gusto ko yayain yung girlfriend ko mag-ride ng gabi sa Marilaki. Diba, di ko pa natatry yun. Ay, natry ko na yun mag-isa. Pero R15 yung gamit ko nun. Pero gusto ko naman ito, yung scooter. Although nakapag-ride na pala kami doon gabi. Pero yung naka-transient naman kasi kami. No? So, ang gusto ko is tipong ano, diretso uwi. Diretso naman na kayo, malayo pa yun. Woo! Sarap! Ang hirap talaga ng helmet ko. Nung nakaraan, reklamo ko, masikip yung helmet ko. Ngayon naman, dahil dun sa strap, putek yan. Dahil dun sa strap. Tumatama yung puso ko dun sa strap. Ano kaya ito? Tumatama eh. Sabi ko nga, hindi naman siya ganun tumatama. Siguro pag may ano lang, pagka may ano lang, yung damit, ay yung ano, cloth. Mask cloth ba ta? Dito matama talaga siya. Dito sa may parang goma na to. Matama yung uso ko. Tanggalin ko kaya to. Kasi parang stopper to ng ano eh. Parang stopper siya ng ano, lens. Try ko makagawa ng paraan. Naipit kasi siya ng strap. Kaya parang pumapaloob yung ano. Yung parang goma. Parang stopper ng lens. Ah! Tayo, yo. Walter Matikuts na tayo, yo. Ay, hindi pa pala, gag. Para kasi. Bisa na natin, ano oras na? Ah, sakit sa mata, putang ina. Ah, putang ina, sakit ng mata ko. Grabe. Baby, you're a star, star, pose. Grabe dito. Oh my God! Oh
my god. Oh my god, bro. Shit. Hirap ng helmet ko na to. Shit. Oh my god, bro. Oh my god, grabe. Anak tayo sa Taguig. Di lang ako masyado magsalita. Dadamdam ko yung music eh. Yes, dito na tayo guys. Tayo sa tabi. Parang list. Grabe itong McDo na to. Bilis magawa ng McDo na yan. Parang ilang buwan lang, no? Gawa siya agad. Pero pag yung mga kalsada, ang tagal magawa. Daw private naman kasi yan, gumawa yan. Contractor nila. Pero kahit natang ano, gobyerno ko mas maraming pera, di ba? Mas matagal gawin mga kalsada. Which is fucking crazy to think of. Let's fucking go, man. Ah! Tangin na bro, call me gay, but I fucking love Ziza, bro. Ganda na mga kanta niya. Lalo na nung kinakover siya nung acoustic ni Noah Red. Panlalaki. Damn, bro. That dude has pipe, man. Pilipino rin yun ah. Galing kumanta. Pasan lang natin konti yung music. Buti pa dito may mga ilaw. May fucking mini dome and shit. Wow. Dito may ilaw pa. Pagdating na dun sa may ano, wala na. Ah, sakit ng pet ko. Straight ulit legs. Di talaga ako nagsisi na bumili ako ng NMAX. Huh? Ano naman yan? Straight. Oh. Straight. Relax. Yung upuan mo malambot. Parang may support pa nga dun sa may ano eh. Likod eh. Diba? Which is goods na goods. So siguro bibili na lang ako ng chicken. Daming truck. Holy shit, look at that. Ilan yan? Oh my god, bro. What the fuck?
Nagtatambak sila ng mga bato. Nakakapuwing. That's fucking insane, man. Kailangan ng lens talaga. Baba. Yan dito ka. Sipuwing ka talaga. Oh, shit. Ah! Delikado yan, yung mga ganyang mga bumps na maliliit. C6 guys. Di ko nasabi kanina, but this is C6. Mga ilang kilometro ba to? I don't know, I'm not sure how many kilometers this is. But what I know of is mahaba to. So, yeah. Nakita tayo sa aking girlfriend. Ilang kilometers na lang. Pretty sure totoo yung mga dogs. Nakita nila ako. Okay, siguro nagsasalita ako. Hindi. I need to spit this chewing gum out of my fucking mouth, man. Wait, let me just do it real quick. Ko kayo. There you go. There you go. Ang ganda sana nito, ang sturdy. Pero hirap suotin. Big strap. Yun nga, nantok ako. But I just wanna talk about, friends, fake fucking friends, man. Oh my god. Bro, what the fuck is that smell, bro? What the fuck? That's fucking crazy, man. Bro, what the fuck? Nawala na naman yung thing of touch ko. So, yun, nakilala ko siya. Yun, tinuturuan niya ako, actually. Tinuturuan niya ako sa racetrack, like for example, body positioning. Yung mga ganun. Actually, tinuturuan din siya. No? May mas magaling sa amin. May mas magaling sa amin na nagtuturo sa amin ng mga proper body positioning, ganyan. No? And yun maliwas ng ilang buwan, hindi talaga ako matuto, as in parang may problema sa katawan ko, sobrang stiff, hindi ko mababa yung lower body ko. So ang pinag-aralan ko muna nun yung upper body ko, inaayos ko talaga. So doon ako nag-focus, and then yan, lumagpas yung mga buwan, November yon. So nag-decide ako na, sabi ko hindi, kailangan may gawin ako. Kailangan pagbalik ko kasi nagsasara na yung racetrack nun nagsara na. November ba nagsara nun? Para sa mga November yun or December. Tapos na ata na November yun or something, or December. Hindi, December actually. Yeah, I think that was December. And shit, umuulan talaga, man. I was worried about, hindi, nakabalot pala yung laptop ko. So, I think we good. So, yun nga. Tuturuan niya ako. So, walk-in kami, ganyan. So, ang tagal ko talaga matuto, guys. Like I said, late bloomer ako.
Pero hindi ako tumitigil talaga hangga't hindi ko na ako tututunan yung isang bagay or hindi ako nag-e-excel doon. Alam niyo yan. Ganun akong tao at alam niyo ng mga nakakakilala sa akin. Na pag once na may pinursue ako, then I give it my all, bro. Yun na. For example, yun doon na tayo sa fucking ano ako noon, nag-practice ako mag-drills and shit like that. Nag-drill ako. Bumili ako ng cone and then naghanap ako ng luckily meron dun sa lugar namin, sa area namin, malapit sa bahay namin na talagang ginagawang kalsada siya. Ginagawang kalsada siya. And this is, I'm fucking lucky na may ganong place pa noon sa amin. And then natuto ako doon talaga. Nag-grind ako, halos araw-araw ako nagpo-practice doon. I would say, oh shit, 2 p.m. which is sobrang init. As in, para kang tinutosta doon pag nandun ka sa lugar na yon, no? Ang init, as in. Kasi wala kang masisilungan, walang mga puno and shit like that. So, yun, nandun ako, oh my god, bro, ito yung pinakayo kong part ng C6. This fucking area, this fucking, no? Di ko makita. So, yun. Ano na ba? Practice ako, nag-drills and shit ako. Tinago ko yun. Hindi ko sinabi sa kanila na nagkaganon-ganon ako. Hanggat hindi ko na papasayad yung tuhod ko. Hindi ko na makuha yung lean angle limit ko, no? Di talaga ako tumigil nun, man. As in, like, every fucking day, every single day, pumunta ako nun para mag-practice ako ng knee down. No, and then I'm not telling those freaking, kasi inaano nila ako kinukutya-kutya nila ako no. Na yun nga, nahirapan ako magpasahid ng tuhod, ganun ganyan. So, ibaba mo kasi ano mo, parang gano'n. Tapos tinatrash talk nila, parang nagiging unmotivated na ako na, like, sabi ko, hindi pwede to. Sabi ko, hindi ako ganun. Kilala ko yung sarili ko. Kailangan kilala nyo talaga yung sarili nyo, guys. No? Kailangan kilala nyo yung sarili nyo. And then, para, yun. Especially sa mga bagay na gusto nyo matutunan, huwag kayong susuko. Yun. And then, natuto ako nun. Masakit tuhod. And then, next year na yun, 2025, December. Ay, tama. The following year, nagbukas yung racetrack. I think January, if I'm not mistaken, around mid-January na nagbukas yung racetrack sa Carmona. And niready ko talaga yung motor ko noon, like ano ba, niready ko as in, pinaporma ko yung motor ko noon, nilagyan ko ng decals. Basta pinaporma ko siya, talagang kinonvert ko na siya as a race bike kasi nga tinatawanan nila ako na ganyan ka pa. Kasi naglagay ako nun sa motor ko na for racetrack only. So, ganyan ka pa. Gumagal sa akin. Sabi ko, anong, yun nga, basher mo. Kumbaga, alam mo kasi yung pag inaano ko ng kaibigan mo alam mo pagkabiro nararamdaman mo yun hindi ka tanga Kesa dun sa tao na parang kinukutya ka talaga ng sagad sa buto. Alam mo yun? Yung mga ganong tao kasi na ramdam mo sa kanila na parang dinadown ka nila imbis na inaasar ka lang. So, ganun siyang tao. Nararamdaman ko na ganun siya. Kutob ko na yon nung una pa. Na ganun siya. And then lately, napatunayan ko na yun nga, tama yung hinala ko. And then, hindi lang pala ginaganon niya. Kasi actually, 3 kami nun. Ng mga talagang newbie talaga dun as in. Newbie kami na ginaganon niya. Parang inaano niya. Yung feeling niya, talagang superior na siya sa amin. And yun, nag-race na kami noon. Then yun, nakita nila nagulat sila na nag-dinidrog na daw ako. Halos mag-elbow na down na rin ako. Nakita na lang, swipe lang po ako noon kasi basa ang kulit ko. Parang nasarapan ako. Sarap pala ng ganito sa race track.
Sarap pala. Wait lang. Yun nga, sabi ka, doon ko na apply yung drills ko dun sa yung racetrack namin na yun, yung track day namin. Na-apply ko yun and then tuloy-tuloy na. And then nung nakaano ako, na nalaman ko na yung lean angle ko na limit ko. Yun, nag-focus na ako sa lap time naman. Doon ko pinag-aralan yung lap time na hanggang na halos bumaba from 1 minute and 5 seconds ako. Napababa ako ng 52 seconds, guys. Imagine niyo kung gaano kung kalaki yung improvement ko nun. No, kasi inaral ko yan, nanood ako ng mga video sa YouTube. Tsaka yung idol ko kasi lagi na pinapanood ko si Clyde Relativo. I don't know if you know guys, know that. Siya yung lagi kong pinapanood dati. Siya talaga yung nag-inspire sa akin mag-racetrack. No? Sabi ko, ano, gustong gusto ko to. Tatrabaho pa lang ako nun sa PLDT, pinapanood ko na yun. Nang ina, sana balang araw, men. Magkaganyan din ako, paglaro din ako. Lahat ng minanifest ko, nangyayari talaga, men. Which is fucking crazy kung iisipin mo. Like, no, with the grind talaga. Sasama mo ng tiyaga and pagka-grind. Talagang makukuha mo eh. No, hindi wala talaga imposible, naniniwala ako doon. So, and then yun na nga, after nung ganon, ilang months, and then boom, 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 ganyan, nakakasunod na ako sa kanya ay bago ko pa pababa ng ganun yung oras ko, yun nakakasunod-sunod na ako sa kanya, nakakahabol-habol na ako, ganyan. And then sumali ako sa karera nun, first time ko sumali sa karera nun. Guys, nag-third ako, no, nag-third ako dun sa karera. Which is, sobrang saya ko nun. Sabi ko, hindi ko na-expect na ganun. Sabi ko, yo, di talaga. Tapos, simula nun, parang nag-iba na yung ano niya sa akin. Nag-iba yung trato niya sa akin. Mas lalong lumala. Parang, lahat ng sinasabi ko, mga sinishare ko lang naman, kinokontra niya, men. Sabi ko, the fuck? Nagsishare lang naman ako. Ganun ganyan. Tapos nalaman ko, may GC pala sila. May nagsabi sa akin, nag-send ng screenshot sa akin yung isa namin tropa. Na yun nga, binabackstab ako or tinatrash talk ako, men. Na ganyan-ganyan. Nagyayabang daw ako. Sabi ko, ano bang pinagyabang ko? Tapos inano ko siya noon, tapos hindi, sinabi ko yun sa kanya. Kinumpantra ko siya. Actually, hindi ko naman siya directly kinumpunta. Muna pinaramdam ko lang sa kanila na naiinis ako sa kanila. Kasi hindi lang siya nananastroke pala sa akin, yung iba din. Inis na inis talaga ako kasi ano bang ginawa ko sa mga tao na to? Nagsishare lang ako at walang kahalong kayabang-yabang at alam ng mga tao yan. Na makakilala namin yan. Na hindi ako nagyayabang sa kanila. Pero bakit ganun? Kung itrato nila ako para ako pinagmamayabang ko sila ng ganito ganyan, wala naman akong napatunayan malaki sa kanila, no? So, bakit sila galit na galit sa akin, no? Kaya simula nung pag nagta-track day kami, yun, sinisib ako na. Tapos tahimik lang ako, guys. Hindi talaga ako yung pala yabang na, alam nila yan, tahimik lang talaga ako. Tapos sasabihin ako na ganun na yayabang daw ako, ganun ganyan. Akala ko naman, mga ganun ganyan siya. Di naman pala yung mga ganun. Ano yung mga ganun? Sabi ko, man, this is crazy. Like, ano bang ginawa ko sa inyo? Para trash talkin nyo ako ng ganyan. Like, ano bang ginawa ko masama? Mabigat ba yung ginawa ko sa inyo? Kasi, naiinis sila kasi nga, yun nga, na aabutan ko sila. Tipong nasa likod lang nila ako. Pero hindi sila inuunahan kasi nga, baka sabihin nga nila na mayabang ako noon or some shit.
So, nai-offend kasi sila eh. Ayaw nila ng ng may nag improve sa mga circle nila. So nila, yung mga tao, same pa rin yung skill. Ako kasi hindi eh. Gusto ko mag-improve na mag-improve. Hindi ako titigil hanggang di ko nakukuha yung gusto ko. Hanggang hindi ako masatisfied. So, ayun nga. Nagkagulo-gulo na. Halatang guilty siya kasi alam niya kung bakit. Siya yung in-unfriend niya agad ako. No, in-unfriend niya ako sa Facebook. Halatang guilty siya eh. No? Hindi siya makapaniwala na malalaman ko yung mga pinagsasabi nila sa akin eh. Ngayon, galit siya dun sa isang tropa ko. No? Tangina, brotherhood pa naman tayo. Isa tayo ng religion. Iglesia kasi ako guys. Iglesia rin yun. Tapos, ginaganyan mo ako. Kinukupal mo pala ako. Patawagan natin. Para magkakapatid tayo. Tapos, ginaganyan mo pala ako. Una, hindi ko lang pinapansin na yung mga sinasabi niya sa akin. Kasi yun nga, na kapakapatid nga kami. Baka, yung pala, totoo na. Nasabi, hindi mabilis na yun. Ganyan. Wala naman ako sinabing mabilis ako eh. Nag-improve lang ako. So, bakit ganun yung tingin nila sa akin? So, ingat kayo sa mga ganun. Mga ganun tao na mamagkunwari. Hindi po kaya nila nag-improve ka. Gusto nila, nandun ka pala sa bracket mo sa ano mo. No? Ganun yung mga mindset ng mga kupal. As in, pareha sila nung organizer dun na maraming kagalit din. Kupal din. As in, galit sa mga nag-i-improve. Pansin ko yan, lahat ng mga nag-i-improve dun sa racetrack. Galit sila. Mga most improved. Dito. Oh shit, sarado yung Jollibee. Sarado yung Jollibee! So, yun. Galit sila. So, kaya tayo magagawa doon, no? And, wala eh. Ganun talaga. May mga tao talagang ganun. Hindi talaga mawala yan sa magtotropa. Or sa circle, yung tropa na kupal talaga. Hindi mong gusto mo lang mag-enjoy, hindi ka makapag-enjoy kasi kupal eh. Bili mo na ako ng McDo guys, pasalubungan ko lang yung chief ko. So, yeah. Yeah. What's good, y'all? So, malapit na ako sa girlfriend ko guys. Bumili na ako ng McDo. And yeah, it's basically it. Balita ko na lang kayo the next day. So, I would say that's gonna be 23, 24, something like that. So, yeah, see you in the next one, guys. Peace.